Hi guys! So this is our first session, Introduction to Law. And of course, this is for us to understand first what is the real meaning of law, since our subject, obligation and contracts, is just a very small part of our law today. So law is any rule of action or any system of uniformity, not only activities of men, but also movements or motions of all objects of creation in general. Meaning, ano man daw yung sinusunod natin, rule of law, or ano man yung sistemang paulit-ulit nating ginagawa. System of uniformity. Ibig sabihin daw nun, nasasakop na tayo ng tinatawag nating law o batas sa Tagalog. However, take note guys, na hindi lang daw ito pang tao, no? But it is also for objects din na hindi natin kontrolado, no? Kaya napapansin natin, may mga bagay sa paligid natin na may sinusunod o may sarili silang sistema na kusa lang na nangyayari, di ba? Ito yung napag-aralan natin before, no? Since elementary tayo, na iba't ibang law sa science like law of inertia, of gravity, our ecosystem, at marami pang iba. So, in general, guys, o sa pangkalahatan, we have 5 kinds of law. No? First is divine law. Ito yung sistema na ginagawa natin na nakabase sa faith natin or sa religion. Ito yung mga bagay na ginagawa natin as our rule of action dahil alam natin na yun yung utos sa atin ni God na nasa Bible. Like 10 Commandments, repentance of sin, prayer and fasting, etc. So, if you are doing something at ang reason mo ay dahil alam mong ginagawa mo yon for God, then divine law ang nangingibabaw sa rule of action mo or sa system of uniformity mo. Alright? So, natural law naman ay galing lang sa sarili natin. Okay? Galing lang sa sarili mo o mas tinatawag nating sariling konsensya. So, natural means ano ba yung natural na tama at mali para sa'yo. At dyan tayo nagkakaiba-iba. Diba? Kapag wala kang pinapakinggan, kundi sarili mo lang, then your natural law is ruling you. And for me, mahirap yon kasi dyan tayo magkakaiba. Diba? At madalas, malamang magkakagalit tayo palagi kapag kanya-kanya tayo ng opinion about what is right and what is wrong. So kapag natural law lang ang pinairal natin, yun, malamang napakagulo, magulo na tayong lahat. Dahil walang papatalo sa atin, of course. At lahat tayo may kanya-kanyang katwiran na sa tingin natin tama. 'Di ba? So, next naman is moral law. So, kung ang natural law ay nakabase no sa sarili mong opinion ng tama at mali, ang moral law naman ay nakabase sa kung ano ang sinasabi ng nasa paligid mo. Alright? Yun ang pinagkukuhanan natin ng morality. Ano ba yung sinasabi ng majority? Ano ba yung pinagkakasunduan ng society or community na tama at mali? Kaya kung mapapansin natin, no, sa bawat bansa, iba-ibang issue ng morality. Like for example, sa may mga bansang okay lang no na mag-abortion, 'di ba? Pero sa bansa natin, of course, immoral, no? Immoral ka kapag nagpa-abort ka at pwede kang makulong din. Actually, kapag nahuli kang nagpa-abort, no? Yung issue din ng same-sex marriage, 'di ba? And many more. So, pwede din naman yung morality mo ay galing sa family mo. No, may mga ginagawa ka today kasi yun yung mga itinuro sa iyo ng family mo na tama at mali. Or may mga iniwasan ka kasi yun yung mga pinagbabawal sa iyo ng family mo. No? No. So in short, basta ang sinusunod mo na rule of action mo ay ibang tao. Ibig sabihin, you are being ruled by moral law. Okay? So, natural law, depende lang yun sa sarili mo. Yung moral law naman, nakadepende sa sinasabi ng ibang tao. Yung physical law naman, so, ito naman yung tungkol sa mga objects, no? Ito yung sinasabi kanina sa definition. Na law is not only for men, but also for motion of objects. Kaya ito na yung mga itinuturo sa atin ng science. Alright? So, and lastly, state law, meaning, ito yung kailangan nating gawin or sundin dahil formal nang ipinatupad ng buong state o bansa. Like our subject, no, obligation and contracts, and many more. No? Ito yung mga naririnig nating Republic Acts, Presidential Decrees, Ordinances, Rules, and Regulations.
Alright? So those are the 5 kinds of law in general. So sobrang lawak niyan. Okay? So, of course, now we will focus on state law since obligation and contracts is a state law. Alright? And when we say characteristic, it means ano bang meron sa state law? Paano ba natin siya i-describe? Or sa Tagalog, ano bang mga katangian ng state law na yan? So, number 1, it is a rule of conduct. No? Ibig sabihin, dinidiktahan tayo. Ano ba ang dapat nating gawin? At ano ba ang bawal nating gawin? And that is very common sa mga batas na nanirinig natin, di ba? So, like, bawal magtapon ng basura, bawal tumawid, no? Magbayad tayo ng tamang buwis, no? Sumunod sa tamang proseso. And many more, marami pa. So, that is the meaning of rule of law. Number 2, it should be obligatory. Meaning, kailangan daw nating sundin. Kailangan talagang sundin. Dahil pag hindi natin sunod, we will be penalized. Of course, may mga penalty. Pwede tayong pagmultahin or makulong kapag napatunayan na nilabag talaga natin yung batas or yung action natin ay hindi naaayon sa batas. And number 3, promulgated. No? State law should be promulgated by legitimate authority. Meaning, dapat ang mga batas na ito ay ginawa mismo ng talagang may kapangyarihang gumawa ng batas. Alright? So, hindi siya pwedeng manggaling sa kung kani-kanino lang. Sa lehitimong may otoridad lang. No? Dahil kung hindi siya legitimate, baliwala lang yung batas na yun at hindi dapat natin sundin. And later on, didiscuss natin yan. Sino-sino ba yung mga may kapangyarihan talaga na gumawa ng batas na yan. And lastly, state laws should be for the common observance and benefits of the people, no? So dapat walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan at patas sa lahat ang batas. Yun yung ibig sabihin ng common observance. At dapat kapakipakinabang din, no? Sa atin, yung mga hindi walang pakinabang at maisabatas lang, of course, hindi dapat yun maging state law. And those are the characteristics of state law. Alright? Next. So, law is intended by man to serve man, to maintain harmony in society, and to make order for the benefit of all. So, ito yung pinaka-purpose ng batas, lalo na ng state law natin, na mapagsilbihan tayo, ma-maintain yung harmony, no? And magkaroon syempre ng peace and order para sa ikabubuti nating lahat. So, ito yung pinanggagalingan, sources of laws in the Philippines. Saan ba galing yung mga batas natin sa bansa natin? Alright? So, first, Constitution. No? This is the fundamental and supreme law of the land. No? Fundamental meaning, ito yung pinakapundasyon ng lahat ng bansa. No? Kahit lahat ng bansa, may constitution yan. At ng kahit anong organization, kahit maliit na organization din, dapat may constitution. No? So, lahat ng ginawa at gagawing batas, dapat lahat nakabase sa constitution na yan. No? Anything na kumukontra sa sinasabi ng constitution ay hindi pwedeng isabatas or invalid. No? Sa constitution natin, nakalagay dyan, ano-ano ba yung mga karapatan nating mga mamamayan? Ano-ano ba ang mga kapangyarihan ng mga namumuno sa atin? At kung hanggang saan lang ba dapat ng mga kapangyarihan na yan? Kung anong klaseng sistema o politika ba meron tayo. Yung nakalagay din yan sa constitution natin at marami pang iba. So, if you are interested, ano ba nangyayari sa bansa natin? So, constitution lang ang dapat mong pag-aralan. No? Ito yung pinaka-basic na dapat mong pag-aralan. And yun, malilinawan na tayo. Bakit ba ganito yung nangyayari sa bansa natin? Ganito pala. Kasi yun pala yung nakalagay sa constitution. Alright? So, that is the first source of laws in the Philippines. No, constitution. Second is legislation. No? Ang gumagawa niyan ay Congress. Yung Congress natin. Ito yung main function ng Senate at House of Representatives, okay? No, legislation to make and enact laws. No, yun yung ibig sabihin ng legislation. Pero take note ha, Congress, our Congress is a bicameral Congress, meaning nahati sa dalawa. No, kaya meron tayong Senate at
House of Representatives, no? Pero pag pinagsama sila, Congress na ang tawag sa kanila. No? Sa 3 branches of government natin, sila yung tinatawag nating legislative department. Okay? So, legislation, in layman's terms, yung formal na paggawa ng mga batas. No? Diyan nagagawa or pinapanganak yung mga Republic Acts, no, na dumadaan sa napakaraming readings. Alright? So, for example, may proposed na batas, yung Senate. Okay? So, pag ginawa nila yung proposal nila, bill, ang tawag doon, kailangan basahin yun ng 3 beses sa Senate. Alright? Pag nakapasa na ng 3 beses sa Senate, ipapasa naman yun sa House of Representatives para basahin ulit. No? Basahin ulit para i-review, tama ba, at approve ba sila sa bill na yon, no? At pag nakapasa na yon sa 3 reading din sa House of Representatives, saka pa lang siya pwedeng ibigay kay President to sign, no, para mapirmahan at maging Republic Act na din. No, ganun din kung yung proposal galing sa House of Representatives, 3 readings din, tapos bibigay sa Senate, 3 readings din. Pag nakapasa, yun, doon pa lang siya pwedeng maging Republic Act. Pero pagka hindi nakapasa sa mga 3 readings na yun, so syempre, mamamatay. Hindi siya magiging Republic Act o hindi magiging batas sa Pilipinas. So, napakatagal ng process ng legislation. Pero, okay na din para mas sure talagang ibig sabihin, pinag-aaralan mabuti yung mga batas na ginagawa na sa atin. Okay? And that is legislation. Alright? Third naman, ay mga administrative rules and regulation na galing naman kay President or sa ating executive department. Alright? Take note, the main function of our executive department is to implement or execute the law. Okay? But as part of execution of law, no, si President, kailangan pa rin niyang utusan yung mga department heads niya o yung tinatawag nating mga cabinet members, no, para maipatupad ng mas maayos yung mga batas. And ang tawag natin doon, administrative rules and regulation. Alright? Kaya pag pumunta ka sa iba't ibang ahensya o departamento ng pamahalaan, no, like PNP, DepEd, DSWD, DOLE, yan, mga DENR, no, iba't iba yung proseso nila. At saka may sarili-sarili silang rules and regulation na pinapatupad na syempre galing kay President, no, para ma-execute or ma-implement yung mga batas na yan. Okay, yung presidential decrees naman, no, FYI lang, no, batas din naman yon galing sa President, pero ginagawa lang yun mostly kapag may emergency para mas mabilis yung proseso, hindi na kasing haba ng legislation. Okay? So that is administrative rules and regulations. Okay? Judicial decisions naman ay from the third branch of our government, no, which is the judicial department o yung ating Supreme Court, no? So take note, tandaan mabuti, if our legislative department, our Congress, make or enact laws, tagagawa ng batas, and then our president or our executive department implement or execute law. Sila yung nagpapatupad ng batas. Our judicial department or yung Supreme Court naman, they interpret the law. Okay? They explain or interpret the law. If there is any question regarding the law, ang dapat nating lapitan ay korte na. Okay? Kaya kapag may kaso tayo, di ba, tinatanong natin sa korte o sa judge, talaga bang guilty tayo? Guilty yung akusado sa krimen o hindi naman talaga? Okay? At kung ano man yung sabihin ng judge tungkol sa case, yun ang masusunod. Alright? Take note, ang barangay ay hindi korte. Okay? Hindi masasabi ni kapitan kung sino yung tama at mali kapag may kasong inilapit sa kanya. Dahil ang function lang ng barangay is pagbatiin or i-reconcile or i-mediate yung mga parties. No? Kapag hindi magkasundo, dun pa lang, pwede na i-file yung kaso sa tamang korte. Okay? So, kapag mababa o medyo maliit lang yung kaso, sa municipal trial court muna yan. Pero kapag mabibigat na kaso na, regional trial court na. So, as basic information guys, ang pinakamababang korte natin ay municipal trial court. Kapag natalo tayo sa MTC,
pwede tayong mag-appeal sa RTC or sa Regional Trial Court. Kapag talo pa rin tayo sa Regional Trial Court, pwede tayo mag-appeal sa Court of Appeals, no? Paano pag talo pa rin tayo sa Court of Appeals? May chance pa. Pwede pa tayo mag-appeal sa Supreme Court. Pero pag talo pa rin tayo sa Supreme Court, wala na tayong magagawa. Okay? So, iyak na lang at tanggapin ang pagkatalo. Alright? Yun yung tinatawag natin na hierarchy of courts. So, kapag nag-decide na yung Supreme Court, final na yun. No? And yun na yung ipapatupad ng batas. Meaning, kapag may sumunod na kaso na kagayang-kagaya, parehong-pareho sa naunang kaso, para mas mabilis na lang yung decision, i-apply na agad yung decision ng Supreme Court. No? And that is judicial decisions. So, part siya ng mga batas sa Pilipinas. And lastly, ay ang ating customs o yung mga nakagawian na natin. No? Hindi yan yung Bureau of Customs, guys. No? Iba yon. Ibang agency ng government yon, yung Bureau of Customs. Ang tinutukoy na custom dito ay yung mga nakagawian na natin. Alright? So, kagaya lang ng mga holidays, no? Pagka yung mga Ramadan, or bakit wala tayong pasok pagka New Year, so nakagawian na kasi natin na mag-rest tayo ng mga time na yon. So, ginagawang batas. Alright? So, those are the sources of laws in the Philippines, sa bansa natin. Diyan natin hinuhugot yung mga batas na yan. Okay, mga state law. The ultimate end of the law is justice. So, of course, sana ang purpose talaga kung bakit may mga batas tayo ay hustisya. Okay? So, yun yung pangarap natin, magka-hustisya tayo lahat. Alright, and now, ang state law natin ay may iba't ibang kategorya or klasifikasyon. No? Una, ano ang purpose ng specific na batas na yan? Pwede siyang number 1, substantive law. O ginawa yung specific na batas na yan para bigyan tayo ng karapatan o pananagutan. Alright? Simpleng sinasabi lang sa atin, no, kung ano ba yung karapatan o pananagutan natin. Example niyan ay yung subject natin mismo, yung obligations and contracts. No, sa subject natin, pag-aaralan natin ano ba yung mga karapatan at pananagutan natin pagdating sa iba't ibang uri ng obligasyon at sa mga kontrata na papasukin natin. Okay? Second naman ay may mga batas na ginawa para sabihin sa atin yung proseso. Paano ba natin ipapatupad ang mga karapatan natin? This is called adjective or remedial or procedural law. No, pare-pareho lang yan. And actually, most procedural law can be found in our rules of court. No, nandyan nakalagay. Paano pag di nagbayad na yung nangutang sa'yo, na kapitbahay mo? No, paano ka dapat maningil? So, siyempre, nakalagay dyan sa rules of court, hindi ka pwedeng gumawa ng sarili mong way ng paniningil. Hindi ka pwedeng manakal, no, mangharas, para magbayad sa'yo yung taong may utang sa'yo. No, nakalagay dyan sa batas, sa remedial law natin, dapat dumaan ka sa proseso, padalhan mo muna ng demand letter, ipatawag mo yung tao na yun sa barangay, no, pag di nagkasundo, saka pa lang sa korte. Okay? Yun yung pinaka-example ng remedial or procedural law. Okay? As to subject matter naman, no, or yung topic na tinutukoy ng batas, yung state law ay pwede namang public or private law. No, public law, ibig sabihin, para siya sa bansa at sa mga mamamayan. Ang nag-uusap sa batas ay bansa mismo at mamamayan. Alright? Ang pinakamagandang example niyan, guys, ay yung constitution natin. No? Dahil sa pamamagitan ng constitution, kinakausap ng bansa ang mga tao sa kung ano ba yung mga karapatan natin at ano ba yung mga dapat i-expect natin sa gobyerno natin. Alright? Isa pang example ng public law ay ang criminal law, di ba? Dahil kung mapapansin natin sa bawat criminal cases, no, ang title ng kaso ay People of the Philippines versus Accused. Ibig sabihin, kapag nakagawa ka ng krimen, buong bansa na yung kalaban mo at hindi lang yung biktima sa kaso. Alright? Sa private law naman, 2 private persons ang nag-uusap. Walang kinalaman yung state or bansa. No? Pero, may obligasyon pa din naman yung bansa na pagkasunduin yung private parties.
Kaya may batas pa din. Okay? Example niyan ay yung subject natin ulit. No? Yung obligation and contracts na maliit na parte lang ng civil law natin. No? So, to conclude, obligation and contract is a substantive law and at the same time, a private law. Alright? I hope malinaw sa atin yan. Okay? The different classification of state law. And so, if we will define the law on obligations and contract itself, no, it is body of rules which deals with the nature and sources of obligations and the rights and duties arising from agreements and particular contracts, no? Makikita ito sa Book 4 ng Republic Act 386 or ng New Civil Code of the Philippines. Okay? New Civil Code siya kahit matagal na siyang pinatupad, no? Approved on June 18, 1949 and took effect on August 13, 1950. So, yung New Civil Code, guys, makapal na libro yan and nahati sa 4 na book. So, sa Book 4, dun natin makikita yung law on obligation and contracts. And like what I said a while ago, yun nga, it is just a small part of our very enormous law. Sobrang lawak, ang dami talaga ng mga batas natin. Pero, this is very important, no? Lalo na sa mga future transactions natin as professionals. Okay? And sa mga private business dealings natin. So, if you will understand this law, obligation and contracts, for sure, hindi ka na maiisahan. And hopefully, wag mo rin naman gamitin yung batas, no? Para mang-isa ng kapwa mo. Of course, dapat gamitin natin ng tama yung batas na to. And I hope you are excited sa susunod nating session. So, this is our introduction to law. And thank you and God bless everyone. Ingat kayo palagi.